basurang yan, maamoy yung alingaso, lalo na pag tag-ulan. Talagang baho, nakakasuka. Oo. Tsaka ang dami yung nagkakasakit. Nakasusulasok. Sinumpong ako ng hika kanina eh. Oo, bakit? Siguro sa usok na rin ng mga mga nagpapausok, nagsisiga ng tanso. Nakapanghihina. Karamihan talaga dito, sakit ng tao, asma. Diyan sila nagsusunog ng mga tanso. Oo. Napakabaho talaga. Nakakasakit sa dibdib. Ito ang mabahong problema ng Barangay 185 sa North Caloocan. Makikita nyo dito sa likuran ko yung transfer station dito sa Barangay 185 sa Caloocan. Kung makikita ninyo, the moment na ibagsak yung mga basura galing din sa mga kalye dito sa barangay, meron agad mga nangangalakal na nangunguha ng kung anong item. Ano? Ang pakay nila dyan, makakuha ng tanso at pag nakakuha, dadalhin doon sa tabing ilog at doon nila susunugin para mas mapakinabangan at mas mabenta pa nila yung tanso ng kilo-kilo. Yun ngayon ang nagiging sani ng mabahong amoy lalo na doon sa nangagaling sa usok. 2018 pa nang buksan ang transfer station sa barangay. Aminado si Kap Ato, kailangan naman talaga ito lalo't masisikip ang kanilang mga kalsada. Sa tingin ko, pag maliliit na truck ang magdidirekta sa landfill, sayang yung biyahe. Kaya ang ginagawa nila, yung mga naghahakot per barangay, dinadala dun sa transfer station, tinatransfer sa mas malalaking truck. Haluan man ng kemikal ng LGU ang mga tambak para maibsan ang sangsang, pansamantala lang daw ito. Ang nanunuot na amoy sa ilong ng mga residente, diretso hanggang Baga. Nagkalat kasi sa istasyon ang mga ilegal na nagsusunog ng tanso. Talagang pag umusok, kala mo nasa Tagaytay ka na Pagi. Hindi maganda talaga yung amoy. At marami ding mga residente ang talagang nagte-text, tumatawag. At dami ring reklamo tungkol doon sa mga amoy ng usok. Ang ilang residenteng nakapanayam namin, kadalas ay hika ang iniinda. Kagaya po ng mother ko, madalas na po siyang inaasma dahil po sa basura dito sa may lugar namin. Yung mga bata nagkakasakit dahil dyan sa amoy ng basura. Ano mga sakit? Baga, yung ubo. Ito mga anak nyo? At Oo, kakasakit? pati nga ako eh. Talaga? Lalo na pagka nagsusunog ng tanso dyan, naku, sakit sa ilong. Masakit sa baga. Pag yung natutulog ka sa bahay, nasa bahay ka. So kahit gabi? Oo. Nagigising ka? Mabaho. Nagigising kami sa sakit, sa baho ng amoy ng Oo. tanso. Tuwing gabi yan, hapon, Anong ginagawa nila? tinatapyasan nila yung mga tanso. Pinapausukan ng mga tanso para masigurong puro ito at wala ng mga nakakabit na rubber. Pwede kasi itong ibenta ng 200 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang ipinagtataka nila Kap, paano raw na may nakukuhang tanso sa mga basurang galing sa bahay? Ang pagsusunog ng tanso ang isa sa mga mabahong problemang kinahaharap ng Barangay 185 sa Caloocan. Hinuha ni Kap, may iba pang source sa mga sinusunog na tansong ito. Tingin ko sa mga junk shop galing. Merong sa harapan, merong sa malayo. Minsan kasi may nahuli kami, may pinanser May nagpipinans, parang may namimili ng tanso. Tapos pinususunog sa mga bata. Pagka bata nahuli mo, paano may pakukulong? Manmanan man ang mga kagawad ng istasyon, sadyang madiskarte raw ang mga manananso. Sa ilog sa likod ng tambakan kasi sila nagsusunog. Di ito madaling maaabot ng mga kagawad. Tawirin lang ng mga nagsusunog ang ilog, nasa San Jose del Monte, Bulacan na agad sila. Napakagaling nila. Ilalagay nila sa balsa yung sinusunog na tanso. Tapos pinapaanod sa ilog habang umuusok. Pag andyan na yung mga tanod ko, yung mga ESS natin, tsaka SEMO, binabatak nila may tali. Okay. Para mahatak nila sa kabila. May koordinasyon man sila ng lokal na pamahalaan ng Bulacan para kay Kap Ato, mas permanenteng solusyon ang tuluyang pag-alis ng transfer station. Bagay na matagal na raw niyang isinangguni sa alkalde. Kalakip ang pirma ng kanilang mga residente. Sabi niya naman sa akin, maayos naman, positibo naman si Mayor. Ang ano niya naman ay tapusin lang yung contract nung kasi it's already done yung contract Positive naman ho kayo na mangyayari? Oo, positive ako. Naniniwala naman ako sa salita ni Mayor.
Wala namang kukontra, bawat lungsod kailangan na mapaglalagakan ng basura. Pero maging yan, kailangan ng panuntunan, lalo na kung ang nakasalalay ay ang kalusugan ng bawat residente. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.